Kabanata 751. Pagkababa ng telepono, lumingon si Erisa para kausapin si Benjamin, buti na lang nakita niya itong may yelong ekspresyon. Nagulat siya saglit. Aba, anong bigla ang pagbabago ng mood? Inutusan ko si Mr. Frank na hanapin ang dokumento sa iyong opisina. Sigurado akong inihatid ko ito sa iyo. Kahit na hindi siya nagsisinungaling sa akin, marahil ay nailagay sa ibang lugar ang dokumento. Dahil dito, kailangan kong makarating sa ilalim ng bagay na ito. Nakuha ko. Pabiglang sagot ni Benjamin, malamig at walang pakialam ang boses. Sandali siyang tinitigan ni Erisa. Kinagat niya ang kanyang mga labi, bumalik siya sa gilid ng mga bata. Sa katulad na pakiramdam ng pagbabago ng mood ni Benjamin, ang 6 na bata ay nagnakaw ng silip sa kanya. Anong problema kay Mr. Graham, Mommy? Pabulong na tanong ni Jasper. Bilang tugon, ikinulong ni Erisa ang kanyang mga labi. Malamang may IMS siya. Sabay-sabay na bumungad sa mukha ng 6 na bata ang pag-usisa. Ano ang IMS, Mommy? Dahil doon, natawa si Erisa. Kumunat ang noo ni Benjamin, pati na rin naiintriga tungkol sa kahulugan ng IMS. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagpaliwanag si Erisa sa mahinang boses, parang PMS. Kapag may IMS ang isang tao, may mood swings siya. Kumaibat ang sulok ng bibig ni Benjamin, at kinurot niya ang tenga ng babae. Aray, sumama ang sakit kay Erisa, kung saan iniangat niya ang kanyang ulo sa tagiliran at binaril ng mga punyal ang lalaki, na tinamaan ang kamay nito. Anong ginagawa mo? Ano ang sinabi mo tungkol sa akin? Matalim ang titig ni Benjamin at nagdulot ng matinding babala. Napakurap si Erisa, bumahas sa kanya ang guilt. Mahina akong nagsalita kanina, pero narinig niya ako. Isang nakakalokong ngiti ang isinagot niya sa kanya. Wala. Kasunod nito, palihim niyang tinitigan ang ekspresyon ng lalaki. Nang makitang hindi siya galit, nakahinga siya ng maluwag. Ngumuso si Benjamin at sinaman siya ng tingin. Habang nakatingin sa malayo, tinanong ni Erisa ang mga bata, ano ang gusto ninyong kainin para sa hapunan, sweethearts? Lahat ng 6 na bata ay nakatuon ang kanilang mga mata sa kanya. Nagluto ka ba, Mommy? Hindi. Pero kung gusto ninyong kainin ang luto ko, wala akong pakialam na gumawa ng ilang ulam. Sino ang nakakaalam, maaaring handa na ang hapunan pagdating namin sa bahay. Tutal, bumalik na si Edwin para maghanda ng hapunan. Mommy, sinasadya mong sabihin yan ha. Pagdating namin sa bahay, handa na ang hapunan. Humadjejek si Zachary. Paglabas ng anak, napahiya sandali si Erisa. Panay ang tingin ni Benjamin sa likod ng kanyang ulo. Gusto kong kumain ng steak. Napaawang ang labi ni Erisa. Hindi ko siya tinatanong. Nang hindi makatanggap ng tugon mula sa kanya, bamulong si Benjamin sa malalim na boses, well. Nang maramdaman ang matinding pressure sa kanya, lumingon si Erisa at sinulyapan siya. Kung ganoon, hilingin kay Edwin na ihain ito. Marunong kang mag-ihaw ng steak, no? Gusto kong kainin ang luto mo. Matalim siyang tinignan ni Benjamin. Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa bago ito tumibok ng malakas. Kabutihan. Hindi ko talaga kayang tignan siya ng ganyan. Ito ay gumagawa sa akin mag-alinlangan at relent. Mabuti. Napaawang ang mga sulok ng bibig ni Zachary, Oliver, at Jasper. Hindi kaya siya tumanggi. Sa kabaligtaran, sina Gavin at Jessie ay nasa buwan na makakain sila ng mga steak na inihaw niya. Inaasahan din ito ni Tim. Samantala, bahagyang pumulupot ang manipis na lobby ni Benjamin. Pagdating pa lang nila sa Graham residence, may dumating na tawag mula kay Ethan. Dali-dali namang sinagot ni Erisa ang tawag. Nahanap mo na ba, Mr. Frank? Sa kabilang dulo ng telepono, huminto sandali si Ethan bago sumagot sa mahinang boses, oo, ngunit may ilang piraso lang ng blankong papel sa dokumentong. Isinumite mo, Miss York. Natigilan si Erisa, blankong papel. Oo, ang label ay nagpapahiwatig na ito ay mula sa iyong opisina, kaya dapat iyon. Sa sinabi ni Ethan, napaawang ang lobby ni Erisa. Don't tell me hindi ko sila na-print. Pero pinindot ko ang button. Binuhat ni Benjamin ang mga bata palabas ng sasakyan. Nakatayo sa tabi ng kotse, yumuko siya at tumingin sa kanya. Hindi ka ba lalabas? Sinulyapan siya ni Erisa na parang nahihiya. Pagkatapos ay nagbitaw ng call closing statement si Ethan bago tinapos ang tawag. Baka nakalimutan kong i-print ang dokumento, Mr. Graham. Ipiprint ko ito para sa iyo saglit. Siya ay kusang umamin sa kanyang pagkakamali. Mahinang sambit ni Benjamin. Sumilip si Erisa sa kanya.
Nabalot siya ng pagkataranta nang makita niyang hindi na siya nagulat. Nakita mo na ba ang aking dokumento? Hindi. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Maya-maya, idinagdag niya, nakita ko lang ang folder. Naiwasan ng mga salita si Erisa. Kabanata 752. Hindi kaya nilinaw niya kanina. Sa halip, umupo siya roon at pinanood habang iniimbestigahan ang bagay na iyon. Paano mo magagawa? Lumakas ang init ng ulo ni Erisa. Hindi ko talaga nakita ang iyong dokumento. Panay ang tingin ni Benjamin sa kanya, mariin ang tono nito. Nagtampo si Erisa. Well, totoo naman na wala doon ang aking dokumento. Dapat nilinaw mo ang mga bagay-bagay. Pero, nakatingin ka lang sa gilid habang ginagawa kong tanga. Nakayuko, bumaba siya ng kotse at pinandilatan siya bago pumasok sa bahay. Nagtaas lang ng kilay si Benjamin. Naglilingkod sa iyo ng tama. Tinapunan ni Gavin ang lalaki ng mapanuksong tingin. Bilang tugon, sinulyapan ni Benjamin ang kanyang anak ng patagilid. Bitbit ang kanyang school bag, hinabol ni Gavin ang kanyang mga kapatid. Pumasok na tayo. Hinawakan ni Zachary ang kamay ni Tim habang hawak naman ni Oliver at Jasper ang kamay ni Jesse. Sa isang iglap, tumakbo ang 6 na bata sa bahay. Ang mga school bag sa kanilang mga balikat ay tumalbog, rendering sila ganap na kaibig-ibig. Ang mga mata ni Benjamin ay sinanay sa kanilang maliliit na figure, ang kanyang manipis na mga labi ay nakakurbo pataas. Si Gavin ay naging mas masigla sa piling ng iba pang mga bata. Nang makita ang kanilang pagbabalik, tumakbo si Edwin upang salubungin sila. Bumalik ka na, Mrs. Graham, mga bata. Oo, nakangiting sagot ni Erisa. Nakangiting ibinaon ni Edwin ang tingin kay Benjamin, na huling pumasok. Mr. Graham, isa pang ulam at hapunan ay handa na. Okay, inihilig ni Benjamin ang ulo sa lalaki bago umakyat sa itaas para magpalit. Pagtingin sa kanya, umikot si Erisa at pumunta sa kusina. Nang makita niyang may natitira pang steak, gumawa siya ng garlic butter steak. Samantala, nakaupo sa sala ang 6 na bata. Nagre-revise si Tim na may hawak na textbook habang tinuturuan siya ni Gavin at Zachary ng mga bahaging hindi niya naiintindihan. Tumungo si Erisa para tawagan sila para sa hapunan. Nang makita niyang nag-aaral sila, ngumiti siya. Anong pinag-aaralan mo, Mommy? Umikot ang mga bata para tingnan siya. Si Gavin at ang iba ay nagtuturo sa akin ng mga bahaging hindi ko maintindihan, paliwanag ni Tim, na iniangat ang ulo upang tumingin sa kanyang ina ng may bahagyang pagkahiyang. Ah, mabuti naman. Tanungin mo sila kung ano ang hindi mo maintindihan. Shota, dinner time na kaya kumain muna tayo. Maaari mong ipagpatuloy mamaya. Hinaplos ni Erisa ang kanyang ulo. Ay, handa na ang hapunan. Excited na sigaw ni Jesse. Tere, maghugas tayo ng kamay at kumain. Tumango si Jasper at nagtungo sa banyo. Humalaklak, hinimok ni Erisa ang iba pang mga bata. Pumunta kayo at maghugas ng kamay bago kumain. Pagkatapos nilang lahat ay tumakbo upang maghugas ng kanilang mga kamay, umakyat siya sa itaas upang tawagan si Benjamin nang makitang hindi pa bumababa ang lalaki. Si Benjamin ay nasa telepono, nakatayo sa balkonahe ng silid. Medyo malungkot ang ekspresyon niya. Nang masunyapan iyon, hindi siya nilapitan ni Erisa. Huminto lang siya sa pintuan at kumatok, mamulong, handa na ang hapunan. Iniangat ni Benjamin ang ulo at tumango bilang pagsang-ayon. Pinagpatuloy ni Erisa ang pag-aaral sa kanya ng mahabang sandali bago umikot sa kanyang takong at bumaba. Ilang oras ang lumipas bago pinatay ni Benjamin ang tawag at bumaba para kumain. Pagkaupo kasama ang 6 na bata, sinabihan ni Erisa na uminom muna sila ng sabaw habang hinihintay ang lalaki. Nandito na si Daddy. Nandito na si Mr. Graham. Ibinaling ng mga bata ang kanilang mga tingin sa direksyon ni Benjamin. Lumingon si Erisa at sinulyapan din siya. Dala niya ang likas na pakiramdam ng pagiging autoritatibo, kaya naramdaman niya ang malakas na aura nito habang papalapit siya. Handa na ang hapunan, Mr. Graham. Tumango si Benjamin. Nakuha ko. Kain na tayong lahat. Nagpatuloy siya sa pag-upo para kumain. Sinilip siya ni Erisa. Napukaw ang kanyang kuryosidad nang wala siyang makitang bakas ng galit nito kanina. Gayunpaman, hindi siya nagtanong tungkol dito. Nang masulyapan ang steak sa harap niya, pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata nang hindi mahahalata. Sino ang gumawa nito? Isang pakiramdam ng pag-aalinlangan ng bamalat kay Erisa, at tumibok ang kanyang puso. Anong mali? Ginawa ko. Di ba sabi niya gusto niyang kumain ng steak? Nag-ihaw lang ako ng steak sa ibang paraan.
Hindi kumakain si Mr. Graham ng tinadtad na bawang, Mrs. Graham. Nagmamadaling paliwanag ni Edwin nang makita ang maigting na sitwasyon. Ibinato ang tingin sa lalaki na kasing itim ng kulog ang ekspresyon, inilayo ni Erisa ang ulam. Oh well, hindi niya talaga pinahahalagahan ang masarap na pagkain. Naglagay siya ng ilang steak sa mga plato ng mga bata, at lahat sila ay nagustuhan ito, naghahampas sa kanilang mga lobby habang kumakain. Gusto ko pa, Mommy. Ako rin, Miss York. Marami pa namang natitira. Dito, dinagdagan pa ni Erisa ang mga plato ng mga bata. Sinubukan niya mismo ang isang piraso ng steak at nalaman niyang masarap ang lasa nito. Kabanata 753. Nang makitang si Erisa at ang mga bata ay nasasarapan sa steak. Tiningnan ni Benjamin ang plato ng garlic butter steak. Bigyan mo ako ng isang piraso. Napatingin si Erisa sa kanya. Akala ko ba hindi ka kumakain ng tinadtad na bawang? Dahil doon, tinapunan siya ng matalim na tingin ni Benjamin. Hindi mo ba ginawa para sa akin? Binalot ng init si Erisa, at kumuha siya ng isang piraso ng steak para sa kanya. Huwag mong pilitin ang sarili mo kung ayaw mo talaga. Makakatapos kami ng mga bata. Tumingin si Benjamin sa kanya. Nakakagulat, natapos niya ang piraso ng steak. Natahimik siya saglit nang matamaan siya ng lasa, dahil hindi naman kasing lasa ang tinadtad na bawang gaya ng inaasahan niya. Hindi masama, komento niya. Nakanganga si Erisa sa kanya. Sa isang gilid na sulyap sa kanya, sinenyasan siya ni Benjamin na bigyan siya ng ilang piraso pa. Kaya, kumuha si Erisa ng isa pang piraso ng steak para sa kanya. Nagustuhan din ito ng 6 na bata, kaya mabilis silang kumuha ng higit pa. Dahil doon, nawala ang buong plato ng steak. Itinoon ni Benjamin ang kanyang tingin sa mga bata, at sila ay humajijek. Ginawa ito ni Mommy, para makakain din tayo. Sa susunod ulit ako kung magugustuhan ninyo, lumingon si Erisa at nangako sa mga bata. Pagkatapos ay sinenyasan niya silang tikman ng iba pang mga pagkain. Tuwang-tuwa ang 6 na bata. Nang makita sila ni Erisa, lahat na kumakain ng may sarap, nananatiling upbeat ang kanyang kalooban. Kasunod nito, si Benjamin ay nagkaroon din ng isa pang pagtulong ng pasta. Habang sinusuri ni Edwin ang lahat, napuno siya ng kasiyahan. Sa eksaktong pagkakataong iyon, dumating si Darius kasama si William. Mabilis silang binati ni Erisa at niyaya silang sumama sa hapunan. Lalong tuwang-tuwa ang 6 na bata nang makita ang kanilang lolo. Binati nilang lahat si Darius, inilagay siya sa ika-7 langit. Pagkatapos kumain, nakipaglaro si Darius sa mga bata sa sala. Nagtimpla si Erisa ng kape para sa kanya sa mainit na pagtanggap. Hindi na kailangang mag-abala, Isa. Pupunta ako at hahanapin si Benjamin saglit, nakangiting sabi ni Darius. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na samahan ang mga bata habang siya ay tumayo at pumunta sa pag-aaral upang hanapin si Benjamin. Benjamin. Inangat ni Benjamin ang kanyang ulo, at nakita ko si Darius na papasok. Maupo ka na, Dad. Pagkaupo ni Darius sa upuan sa harap ng mesa, tinitigan ni Darius ang anak na abala sa trabaho. Ang bunsong anak kong ito ay namumukod-tangi sa lahat ng kanyang ginagawa at siya ang aking ipinagmamalaki, ngunit siya ay nag-aalala sa ilang aspeto. Hindi mo ba dinala si Isa para irehistro ang kasal mo ngayon? Hindi pa oras, mahinahong bulong ni Benjamin. Nanatiling nakatutok sa kanya ang mga mata ni Darius. Hindi pa ba oras, o ayaw mo bang gawin ito? Kumunat ang noo ni Benjamin, walang sinabi. Benjamin, babae si Isa. Huwag mo siyang ilagay sa awkward na posisyon kapag siya ay nagsilang ng 6 na anak para sa iyo. Kung ayaw mo talagang pakasalan siya, huwag mo siyang patuloyin. Paano siya magpapakasal sa hinaharap? Pagangat ng ulo, itinoon ni Benjamin ang kanyang mga mata kay Darius. Gusto mo bang makitang dinadala niya ang 6 na bata? Paano siya magpapalaki ng 6 na anak ng mag-isa? Kailangan pa niyang pumasok sa trabaho. Ang mga bata ay dapat nasa iyong pangangalaga. Kung mamimiss niya sila, maaari niyang puntahan at bisitahin sila, seryosong giit ni Darius. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata habang patuloy na pinagmamasdan ng matanda. Nangako ka dati na papayagan mo siyang magkaroon ng custody ng mga bata. Bakit biglang nagbago ang isip mo? Iyon ay dahil naisip ko na maaaring magpakasal siya sa pamilya Graham. Ngayong wala ka nang nararamdaman para sa kanya, mas mabuting gumawa ng linya sa pagitan ninyong dalawa. Tinitigan ni Darius ang kanyang anak nang hindi binigay ang laro. Bilang tugon, ngumuso lang si Benjamin. Sa halip na mag-alala tungkol dito, mas mabuting pagsilbihan ka na mag-alala tungkol sa ilang mga anak mo.
Napakunot ng malalim ang mga kilay ni Darius sa pagtataka. Anong problema nila? Idiniin ang kanyang mga labi sa isang manipis na linya, na natiling tahimik si Benjamin. Dahil alam niyang wala siyang mapapala sa anak, napabuntong hininga si Darius. Benjamin, paano ko lulutasin ang problema kung hindi mo sasabihin sa akin ang tungkol dito? Naging malamig ang ekspresyon ni Benjamin. Binahan ng kawalan si Darius. Nabigo akong magampanan ng aking mga responsibilidad bilang isang ama. Hindi kita inalagaan ng mabuti noong bata ka pa. Nagdulot ako ng labis na paghihirap sa iyo. Ngayon, may mga anak ka na at naging ama ka na. May sarili kang pamilya, kaya kailangan mong isaalang-alang ang iyong mga anak sa lahat ng iyong ginagawa. Huwag mong sundan ang mga yapak ko at papalayo sila sa iyo. Hindi niya binabaybay ang mga bagay, ngunit alam niyang mauunawaan ni Benjamin ang kanyang kahulugan. Huwag ka nang mag-obses sa nakaraan. Masasaktan ka lang at sa paligid mo. Kabanata 754. Daddy, oras na para umuwi ka. Malamig na sabi ni Benjamin. Sa totoo lang, ayaw niyang marinig ang lahat ng iyon kay Darius. Bamantong hininga si Darius, medyo nag-aalala nang makita kung gaano katigas ang ulo ng kanyang anak. Isa has feelings for you, kaya wag mong hintayin na mawala siya para magsisi. Kung may nararamdaman ka rin para sa kanya, gumawa ka ng paraan para masakliyan ang nararamdaman niya. Kung hindi, panatilihin ang iyong distansya mula sa kanya. Huwag mong gawing ambiguous ang relasyon niyo ng ganito. Hindi ako ikaw. Natigilan si Benjamin. Nagbago ang ekspresyon ni Darius. Saglit niyang tinitigan ng lalaki bago tumayo at umalis. Pagbalik niya sa sala, tinawag niya si William para umalis. Hindi ka ba mananatili ng ilang sandali pa, old Mr. Graham? Nang mapansin ni Erisa na malungkot ang kanyang ekspresyon, labis na nag-alala si Erisa. Hindi, okay lang. Matanda na ako kaya kailangan ko nang umuwi at magpahinga ng maaga. Isang pilit ng ngiti ang isinalubong ni Darius sa kanya. Kumakawi sa kanya, saka siya umalis. Lahat ng 6 na bata ay lubos na naguguluhan. Bakit biglang umalis si Lolo? Pagtataka ni Oliver, napatingin si Gavin sa study. Siguro nakipag-away siya kay Daddy. Sabay-sabay na ibinaling ng lahat ang tingin kay Gavin. Sa pagtingin sa kanyang anak, nagtanong si Erisa, madalas ba silang mag-away, sweetheart? Napakurap si Gavin. Maraming beses na itong nangyari. Alam mo ba kung bakit? Sinubukan ni Erisa na kumuha ng impormasyon mula sa kanya. Nako, umiling si Gavin, wala rin siyang ideya. Hinaplos ni Erisa ang kanyang ulo. Sa sandaling makita niya si Edwin na papalapit na may dalang merienda, isang flash ng kung ano ang lumipad sa kanyang mga mata. Umalis na ang matandang Mr. Graham. Tanong ni Edwin nang hindi niya makita si Darius sa paligid. Tumango si Erisa. Oo, kakaalis lang niya kanina. Kasunod nito, nagtanong siya, Edwin, alam mo ba kung ano ang mali sa pagitan ni old Mr. Graham at Benjamin? Maaari mo bang sabihin sa akin? Huwag kang mag-alala tungkol dito, Mrs. Graham. Problema nilang dalawa yan, kung sasabihin ko sa'yo, magagalit si Mr. Graham kapag nalaman niya yun. Hindi naglakas loob na sabihin sa kanya ni Edwin ang tungkol dito. Malalim na nagsalubong ang mga kilay ni Erisa. Kung ganoon nga, hindi naman talaga maliit ang problema sa pagitan nila. Huwag kang mag-alala, Mommy. Palagi namang nagkakasundo sina Daddy at Lolo. Giit ni Gavin bilang pang-aaliw. May nagawa bang mali si Mr. Graham, o si Lolo? Curious na tumingin si Zachary kay Edwin. Humalaklak si Edwin, hindi sigurado kung paano ito ipapaliwanag sa binata. May ginawa silang mali sa dalawa. Pareho silang may kasalanan. Nang makitang nag-aatubili siyang magsalita, hindi na itinuloy ni Erisa ang tanong, baka malagay siya sa mahirap na posisyon. Sinamahan niya ang mga bata habang nagre-revision sila sa sala. Binasa siya ni Tim. Nakikita niya ang kaseryosohan nito, nakaramdam siya ng pagmamalaki sa ngalan nito. Sweetheart, ito ay binibigkas ng walang alpabeto, sa harap. Nagmamadali itong binanggit ni Tim at binasa muli ito ng malakas sa kanya. Tama ba iyon, Miss York? Tumango si Erisa. Oo, iyon talaga. Napakaganda, sweetheart. Ipagpatuloy ang mahusay na gawain. Napangiti si Tim nang matanggap ang papuri niya. Gagawin ko. Ipinagpatuloy ni Erisa ang pagsuri sa iba pang mga bata. Ang lahat ng iyon ay isang piraso ng cake para kay Gavin, Zachary, Oliver, at Jasper. Si Jessie lang ang nahihirapang magbasa. Sa katunayan, mas masahol pa siya kay Tim. Jessie, kailangan mong matuto kay Tim.
Kakasimula pa lang niyang pumasok sa paaralan pero kabisado na niya ito. Gayunpaman, hindi ka pa rin pamilyar dito kapag nag-aral ka ng ilang semestre. Minsan, medyo nag-aalala, si Erisa sa pag-aaral ni Jessie. Hindi ko ma-master ito, Mommy. Naiintindihan ko noong tinuruan ako ng guro, ngunit hindi ko na matindaan pagkatapos nito. Nagpout si Jessie, mukhang nakakaawa. Nakiliti si Erisa na pink sa ekspresyon ng dalaga. Kailangan mong kabisaduhin ito. Kung hindi mo matindaan, basahin mo pa ito ng ilang beses. Tamad lang siya, Mommy. Tumango si Jasper. Tinitigan ni Oliver si Jessie na may amusement sa kanyang mga tingin. Hindi niya maalala kahit turuan ko siya. Natuwa at medyo naiinis sa parehong oras, sinabi niya, Sweetheart, kung hindi ka mag-aaral ng mabuti, magiging uto-uto kang Billy. Hindi, ayokong maging tanga Billy. Nilabas ni Jessie ang pang-ibabang lobby. Huwag kang malungkot, tuturuan kita. Pag-aaliw ni Gavin. Kung matuturuan mo siya, Gavin, haangga ako. Si Erisa ay nasa dulo ng kanyang talino pagdating kay Jessie, dahil ang huli ay hindi kasing talino ng kanyang mga kapatid at mabagal sa anumang natutunan niya. Kaya ko, Mommy, mataimtim na tumango si Gavin. Tuturuan ko rin si Jessie kapag na-master ko na. Nangako si Tim. Kabanata 755. I'm rooting for you, Tim. Siguradong magagawa mo ito. Kasunod nito, nagpatuloy si Erisa upang hikayatin ang lahat ng mga bata. Kapag nakakuha ka ng magandang grades, dadalhin ko kayong lahat saan man gusto mong magsaya at kumain ng kahit anong gusto mo. Inalis ni Zachary ang kanyang telepono, sinabi ni Zachary, Mommy, ni-record ko lahat ng sinabi mo, baka bumalik ka sa iyong sinabi. Napaawang ang sulok ng bibig ni Erisa. Nangako ka, kaya kailangan mong tuparin ang iyong salita, Mommy. Si Oliver ay lubos na nagtitiwala, dahil ang pagkuha ng magagandang marka ay kasing dali ng pay para sa kanya. Ako ay isang babae ng aking salita. Nakangiting tumango si Erisa. Ituro kina Tim at Jessie ang lahat ng nalalaman mo. Matagal na naming ginagawa iyon, Mommy. Sagot naman ni Zachary, sabay ngisi ng hanggang tenga. Nang marinig iyon, tumango si Erisa. Huwag kang mag-alala, Mommy. Susubaybayan ko sila at ituturo ko sa kanila ang anumang hindi nila naiintindihan. Saad ni Gavin, kayong lahat ay aking mga mahal na anak. Yumuko si Erisa at kinurot silang lahat sa pisngi. Napahadjejek ang mga bata. Miss Graham, hiniling ni Mr. Graham na pumunta ka sa pag-aaral, bulong ni Edwin, papalapit kay Erisa. Tumango-tango si Erisa na inutusan siya na alagaan ang mga bata bago pumunta sa pag-aaral. Tulungan mo akong ayusin ang lahat ng iyon. Tinuro ni Benjamin ang printer. Nang makitang abala siya, lumapit si Erisa at tumulong na ayusin ang mga dokumento. Nakaprint na siya ng ilang set, kaya't ikinategorya niya ang lahat at pinagsama-sama ang mga ito. Tsaka, may ganito, dumaan sa kanila saglit, inihagis ni Benjamin sa kanya ang ilang teknikal na dokumento. Kasunod noon ay napaupo na lamang si Erisa at tumutok sa pagre-review ng mga dokumento. Mahigit 1 oras silang nagtrabaho. Nang hindi siya nakita ng mga bata na lumalabas kahit nakaakyat na sila at naligo ng mag-isa, tumakbo sila papunta sa study. 6 na maliliit na ulo ang sumundot sa silid. Nang makitang abala sa trabaho sina Erisa at Benjamin, napabuntong hininga silang lahat. Busy pa si Mommy, lumingon si Gavin at sinabi sa iba. Magiging abala ba sila ng matagal? Tinitigan siya ni Tim. Bilang tugon, umiling si Gavin. Wala akong ideya. Napabuntong hininga sina Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie. Tara at tingnan natin kung naghanda ng hapunan si Mr. Whitley. Tapos, tatawagan natin si Mommy para kumain. Tara na. Pumasok ang mga bata sa kusina. Tuwang-tuwa si Edwin nang makita sila. Mga bata, naligo na ba kayong lahat? Tumango ang 6 na bata. Oo, naligo na tayong lahat. Tinulungan pa naming maligo si Jessie. Pagmamalaking bulalas ni Gavin. Magiliw na hinaplaus ni Edwin ang kanilang mga ulo bago sinabihang maghintay sa silid kainan habang nagmamadali siyang naghahanda ng hapunan. Samantala, nahadyap na ng paningin ni Benjamin ang mga bata nang isukbit nila ang kanilang mga ulo sa silid. Sinulyapan niya ang babae, na wala namang napansin. Sa katunayan, madali para kay Erisa na baliwalain ang lahat ng bagay sa kanyang paligid kapag siya ay nakatutok sa trabaho. Matapos ang hindi tiyak na oras, naramdaman niya ang mga mata ng lalaki sa kanya at inangat niya ang kanyang ulo. Sabay-sabay niyang sinalubong ang matinding titig nito. Ano ito? Nilaibat ng tingin ni Benjamin ang kanyang katanji tanging katangian.
Magpahinga ka na, tatapusin ko ang natitirang gawain. Dahil wala na masyadong natira, tumanggi si Erisa. Itong 2 kopya na lang ang natitira. Tapusin ko muna sila. Tapos, mas mabilis ka ring makakatapos ng trabaho. Bahagyang umangat ang manipis na lobby ni Benjamin. Sayang ang talento na humawak ka sa posisyon ng technical director. Bakit hindi ka lumipat at maging katulong ko? Sandaling natigilan si Erisa. May mga espesyalisasyon sa iba't ibang karera, kaya mas mabuting manatili ako sa aking forte. Tsaka wala ka na ba, Ethan? Nagtaas ng kilay si Benjamin. Maaari kang matuto ng higit pa kung nagtatrabaho ka sa tabi ko. Hindi, salamat. Gusto kong maglaan ng oras para makasama ang mga bata. Ayaw ni Erisa na maging masyadong abala, at ang pagiging katulong o sekretarya ng CEO ay hindi mag-iiwan sa kanya ng maraming oras sa kanyang mga kamay. Si Benjamin ay naging abala na, ngunit maaaring mas abala pa siya. Natahimik si Benjamin saglit, bigla niyang naalala ang payo ni Darius. Sa katunayan, kadalasan ay kakaunti lang ang oras niya para makasama ang mga bata. Maya-maya pa'y tumibok ang puso, umalangaw-ngaw na naman ang boses ni Erisa. Kung mayroon kang oras, dapat ka ring gumugol ng mas maraming oras sa kanila. Napatingin sa kanya si Benjamin saglit. Pagkatapos ay tumayo siya at sinabing, "Tara na." Sandaling natigilan si Erisa. Bamaha ang sorpresa sa kanya nang makitang may mga hindi pa natapos na dokumento sa mesa. "May trabaho ka pa, no?" Kabanata 756. Wala nang oras na natitira sa oras na matapos ko ang aking trabaho. Lumabas si Benjamin sa pag-aaral. Sinulyapan ni Erisa ang oras at inisip kung naligo na ba ang mga bata. Pagkalabas pa lang nila ay tumakbo na ang 6 na bata mula sa dining room. "Mommy, Mr. Graham, oras na para sa hapunan. Maghapunan tayo, Mommy. Maghapunan tayo, Miss York. Maghapunan tayo, Mr. Graham. Mommy, Mr. Graham. Bilisan mo. Mommy, Daddy, sabay tayong maghapunan." Sabay-sabay na tawag ng 6 sa mag-asawa. Tumangala si Erisa nang makitang naligo na silang lahat. "Akala ko hindi pa kayo naliligo. Alam na namin kung ano ang gagawin, Mommy." Nakangiting bulalas ni Zachary. Habang inaakay sila ni Erisa sa dining room, lumingon siya at tinawag si Benjamin, "Kumakain ka na ba?" Pagkaraan ng ilang sandali ay naging abala siya, talagang gutom na siya. "Oo." Tiningnan siya ni Benjamin at dinala rin ang mga bata sa dining room. Ang mga bata ay nasa buwan upang makita na silang lahat ay naghahaponan ng sama-sama. Walang tigil na nagdaldal sina Oliver, Jasper, at Jessie tungkol sa masarap na pagkain na ginawa ni Edwin. Pagdating ng dalawa, sinalubong sila ng tanawin ng isang mesa ng masasarap na pagkain. Natuwa si Erisa, mukhang masarap ang lahat. Lahat ba ito ay pinaghandaan ni Edwin? Oo. Ungol ni Benjamin. Bitbit ang mga bata, inilagay niya ang mga ito sa mga upuan bago hinayla ang isang upuan para sa babae. "Umupo ka na at kumain." Umupo si Erisa at kumain kasama sila. Pagkatapos ay naglabas si Edwin ng isang plato ng barbecue skewers. Sa sandaling namataan niya si Benjamin doon, nagulat siya saglit. Ladned ng kaunting chili pepper dito. Partikular niyang idinagdag ito dahil alam niyang mahilig kumain si Erisa ng mga maaanghang na pagkain. "Salamat, Edwin. Gusto ko ito." Pagkatayo mula sa kanyang kinauupuan, kinuha ito ni Erisa mula sa kanya. "Huwag ka nang mag-abala, Edwin. Umupo ka na at kumain sa amin." Tumango lang si Edwin. "Mauna na kayong lahat. Pupunta ako at kukuha ng milkshakes." "Wow, naghanda ka pa ng milkshake." Nagulat si Erisa. Bilang tugon, tumango si Edwin. "Oo, hindi magiging tama ang atmosphere kung walang milkshake sa hapunan." Napangiti si Erisa hanggang tainga at pinuri ang kanyang galing sa pagluluto hanggang sa himpapawid. "Edwin, mas masarap ang hapunan na inihanda mo kaysa sa inihanda ng mga profesional na chef." Kahanga-hanga ang lasa nila. Tawa ng tawa si Edwin. "Natutuwa akong nagustuhan mo ito, Mrs. Graham." Napatingin sa kanila si Benjamin. Nang makita niya si Erisa na namumungay sa lalaki, napakunot ang noo niya nang hindi mahahalata. Ganyan ba siyang ngumiti sa kahit na sinong lalaki? "Huwag kang magsalita habang kumakain." Sambit niya. Tinawag si Erisa, napaawang ang kanyang mga lobby. Ang hapunan ay dapat kainin habang nakikipag-chat. "Oo, Mr. Graham." Ang hapunan ay kadalasang ipinaraise sa beer, segunda ni Jasper. Nagningning ang mga mata ni Erisa. Lumingon siya kay Benjamin. "Kumusta naman ang beer, Graham?"
Tinitigan siya ni Benjamin ng matagal at matigas. Kung gusto mong uminom, maaari akong kumuha ng red wine sa iyo. Kinasusuklaman niya ang katotohanan na ang isa ay sininok pagkatapos uminom ng beer. Isang nakakalokong ngiti ang isinalubong sa kanya ni Erisa. Wag na, kung ganoon. Masyadong high class ang red wine. Sa totoo lang, higit sa lahat ay natatakot siya na baka malasing siya pagkatapos mag-imbibang. Kailangan ko pang gumising ng maaga bukas para dalhin ang mga bata sa ospital para bisitahin si Lola. Kung ako ay nakatulog ng sobra, hindi magkakaroon ng sapat na oras. Kurba ang manipis na labi ni Benjamin upang bumuo ng ngiti. Masarap din ang milkshake. Hindi na kailangang uminom ng beer. Napatingin si Erisa sa kanya. Nang makita ang ngiti, sa kanyang mukha na nagpagwapo sa kanya na hindi masasabi, ang kanyang tibok ng puso ay hindi maiiwasang bumilis. Okay. Umiwas siya ng tingin at itinoon ng atensyon sa pagkain ng barbecue skewers. Nang mapansin ni Benjamin ang mga pulang marka sa gilid ng kanyang mga lobby, nagdilim ang kanyang tingin sa isang lilam. Kumain ka ba ng maanghang na pagkain? Napakurap-kurap si Erisa sa lobby. Hindi naman maanghang. Subukan ang isa, at malalaman mo. Mukhang maanghang lang. Katutubo niyang inabot sa kanya ang isang barbecue skewer, ngunit bigla niyang naalala na may gastric siya. Agad niyang binawi ang kamay niya. Nagunat na ng kamay si Benjamin para kunin iyon kaya naman nabalot siya ng hiya nang gawin niya iyon. Madaling sumakit ang tiyan mo, kaya mas mabuting huwag kang kumain ng ganyan. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Paminsan-minsan lang yan. Sinaman siya ng tingin ni Erisa. Kahit na okay na ang pakiramdam mo ngayon, hindi ka basta-basta makakain ng kahit anong gusto mo. Kumislap ang tingin ni Benjamin, at sumagot siya sa mahinang boses, okay. Ang kanyang mayamang baritonong boses ay may bahid ng kagalakan. Kabanata 757. Galit na sinabi ni Benjamin, gayunpaman, gusto kong subukan ang isang kagat. Habang nagsasalita ay inagaw niya ang barbecue skewer kay Erisa na napanganga sa gulat. Sina Gavin, Tim, Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie ay nakatitig kay Benjamin, parehong dilat ang mga mata. Bulalas ni Gavin, Daddy. Bakit ka kumakain ng pagkain ni Mommy? Ang kanyang ama ay hindi kakain ng pagkain ng iba. Inosenteng sinabi ni Zachary, Mr. Graham, maraming pagkain sa plato. Kinain mo ang laway ni Mommy, Mr. Graham. Sigaw ni Jasper. Napayuko si Benjamin sa awkwardness habang si Erisa naman ay parang kamatis na namumula sa sinabi ni Jasper. Pinandilatan niya si Benjamin bago nagpaliwanag sa mga bata, hindi pa ako nakakain ng tuhog na iyan. Nako, ngumiti lang si Oliver sa kanyang ina at sumagot, You don't need to explain anything, Mommy. Naiintindihan namin. Ang alam ng ngiti ni Oliver ay nagpahiya kay Erisa ng walang katapusan. Sa kabutihang palad, sina Tim at Jessie ay hindi tumunog. Mabagsik ang ekspresyon ni Erisa at sinabing, kumain ka na. Tumigil ka sa pagsasalita. Nagtawanan ng mga bata para sa isang magandang sandali. Para bang sa takot na walang nakapansin sa pamumula ni Erisa, tinukso pa ni Jasper, Mommy, sobrang pula ng mukha mo. Ibinaba ni Erisa ang ulo at nagsimulang kumain. Nang subukan ng mga bata na kunin ang mga tuhog ng barbecue sa kanyang harapan, kumapit siya sa plato at tumanggi siyang ibahagi. Akin ito. Samantala, sa wakas ay naisubol na ni Benjamin ang kagat ng tuhog na pabigla-bigla niyang kinuha kay Erisa. Namula ang mukha niya sa maanghang na pagkain. Ang pagmamahal at pagpapaubaya ni Erisa sa maanghang na pagkain ay nagpapakulo sa kanyang tiyan. Hindi siya makapaniwala kung paano siya nasiyahan sa gayong pagpapahirap. Hehe, pulang-pula na rin ang mukha ni Daddy. Napahagalpak ng tawa si Gavin matapos makita ang pamumula ng kanyang ama. Ang iba pang 5 bata ay agad na umikot para titigan si Benjamin. Nagulat si Erisa kay Benjamin at nanunuya, Nako, Graham. Iyan ay isang galit na pamumula na iyong suot, nahihiya ka ba? Nagdulot iyon sa kanya ng warning glare habang ipinagtanggol ni Benjamin ang kanyang sarili. Masyadong maanghang ang pagkain. Napaawang ang lobby ni Erisa sa saya. Ngumisi siya at sinabing, Please, hindi naman ito maanghang. Tumango si Tim bilang pagsang-ayon at idinagdag, hindi maanghang. Ngumiti siya sa binata at malumanay na sinabi, Oo, hindi naman ako maanghang. Ang kanyang tugon ay gumuhit ng isang maliit na ngiti mula kay Tim. Lamambat ang tingin ni Erisa nang makita ang masayang ekspresyon ng anak. Parehong nakahinga ng maluwag si Benjamin nang mapansin niyang unti-unting bumababa ang bantay ni Tim sa kanila. Marahan niyang tinanong, gusto mo ba ng maanghang na pagkain,
Tim. Tumango si Tim at sumagot, oo. Siya ay nagtanim at nagtitinda ng sili kasama si Mary noong taglamig. Ang mga sili ay maliit ngunit puno ng suntok. Si Mary ay nag-atsara sa kanila at nagluluto ng pasta, na talagang masarap. Napansin ni Zachary kung paano nagningning ang mga mata ni Tim, at nagtanong siya, Tim, ano ang pinakamasarap na ulam na kinain mo? Ang sili na itinanim namin ni Lolo. Tahimik ngunit mayabang na pahayag ni Tim. Wow, magtatanam kayo ng sarili ninyong sili. Napukaw ang kuryosidad ni Oliver. Nakatango, ipinaliwanag ni Tim, maraming tao sa nayon ang nagtatanim sa kanila. Maaari mong ibenta ang mga ito para sa pera. Gaano kalaki ang field mo? Tanong ni Jasper. Napakamot ng ulo si Tim habang iniisip ang tanong. Nag-aalinlangan siyang sumagot, siguro mga 1,500 metro kwadrado. Walang ideya sina Gavin at Jessie kung gaano kalaki ang espasyong iyon, gayon din ang iba pang mga bata, na mukhang parehong naguguluhan. Si Erisa, gayon paman, ay lumaki sa kanayunan at agad na alam kung gaano kalaki ang bahaging iyon ng lupa. Tinanong niya, kayo ba ni Lola ang nag-ani ng mga sili? Aha, tumango si Tim. Natigilan si Erisa. Mahirap na para sa isang matandang babae at isang bata na pamahalaan ng isang bukid ng sili na mas malaki kaysa sa 1,000 metro kwadrado, pabayaan mag-isa na anihin ang ani. Sweetheart, maganda ba ang ani? Malungkot na ibinaba ni Tim ang kanyang ulo at bamulong, hindi. Hindi namin ito maitanim ng maayos, kaya hindi maganda ang hitsura ng sili, at kailangan naming ibenta ito sa murang halaga. Sumakit ang puso ni Erisa sa bata. Hindi naging madali ang pagsasaka. Magiliw niyang hinaplos ang ulo ni Tim at inaliw, huwag na tayong magtanim niyan sa susunod. Mag-aral kang mabuti, Tim, at magagawa mo ang mas malalaking bagay at kumita ng maraming pera. Nagliwanag ang mga mata ni Tim sa pag-asa, at malungkot siyang tumango. Oo, marami sa mga matatandang bata sa nayon ang nag-aral ng mabuti at nakahanap ng trabaho sa labas ng nayon. Palagi silang nagdadala ng maraming pera sa bahay kapag pista. Kabanata 758. Ngumiti si Erisa sa inosenteng si Tim at sinabing, magagawa mo rin ang parehong bagay kapag lumaki ka na. Walang nagmamadali ngayon. Dapat kang mag-aral ng mabuti sa iyong edad. Hindi pa ako kumikita, Miss York. Ginagamit namin ni Lola ng Lola ngayon ang pera mo, ngunit ipinapangako kong babayaran kita sa hinaharap. Ipinahayag ni Tim ng may pananalig. Habang si Erisa ay nakahinga ng maluwag sa kanyang pakiramdam ng pagsasarili, medyo nadismaya rin siya na hindi plano ni Tim na umasa sa kanya at kay Benjamin. Ang kalayaan ay isang napakahusay na katangian, ngunit bilang biolohikal na ina ni Tim, natural na hindi niya maiwasang hilingin na ang kanyang mga anak ay umasa sa kanya. Siya ay higit sa masaya upang spoil ang kanyang anak na bulok. Sa halip, tinatrato pa rin siya ni Tim na parang isang tagalabas. Sinulyapan ni Benjamin si Erisa bago hinarap si Tim, your mommy should be giving you and your great-grandaunt money to spend. Ang iyong mga magulang ay may pananagutan sa pagpapalaki sa iyo sa isang may sapat na gulang. Huwag mapilit na bayaran siya ngayon. Kapag lumaki ka ng may sarili kang trabaho, marami kang pagkakataon para pasalamatan siya sa kanyang pangangalaga. Sinulyapan din niya ang iba pang mga bata at sinabing, hindi ko pipigilan ang sinuman sa inyo kung plano ninyong ibigay ang sweldo sa mami ninyo sa hinaharap. Ngumisi si Zachary at sumagot, maaari nating bigyan ng magandang buhay si mami ngayon, Mr. Graham. Hindi na niya kailangang magtrabaho ng husto. Manamham, mababayaran ko rin si mami. May ipon ako. Samantala, sinaman ng tingin ni Gavin si Benjamin at nagbabala, huwag mong masyadong pahirapan si mami. Minsan, sobrang abala niya kaya hindi na niya kami nakakasama. Nakakunot ang noo ni Benjamin bilang tugon. Alam niyang mayaman si Gavin, ngunit wala siyang ideya kung paano natamo ng mga anak na pinalaki ni Erisa ang kanilang yaman. Tinanong niya sila, saan nanggagaling ang inyong pera? Sina Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie ay nanatiling nakazip ang kanilang mga lobby sa halip na sagutin siya. Ang kanilang kaibig-ibig na tugon ay nagdulot ng ngiti sa mukha ni Erisa. Alam niya kung saan nanggaling ang kanilang pera. Alam na ng mga bata ang pasikot-sikot sa pagpapatakbo ng negosyo mula sa murang edad, isang talento na malamang na minana sa kanilang ama. Kumita ka ba ng pera? Curious na tanong ni Tim kay Zachary. Mayaman si Gavin, gayon din ang mga nakababatang kapatid ko. Ako lang ang mahirap na bata dito. Kailangan kong magsumikap para hindi ako pabigat sa kanila. Oo, tumango si Zachary bago samandal sa tenga ni Tim, bamulong,
tuturuan kita kung paano kumita mamaya. Natigilan si Tim. Okay. Curious na tinanong ni Erisa si Zachary, ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa, Zachary? Bakit kayo nagbubulungan? Nakangiting sagot ni Zachary, huwag kang mag-alala, Mommy. Hindi ko susubukan ng anumang mapanganib. Sinulyapan ni Erisa si Zachary bago ibinaling ang atensyon kay Tim. Sa huli, ngumiti siya at sinabing, fine. Bantayan mo lang ang iyong kaligtasan, anuman ang iyong ginagawa. Napaawang ang bibig ng pangatlong anak niya sa saya. Gaano kadelikado ang paggawa ng pera. Huwag kang mag-alala, Mommy. Siguradong ligtas ito. Tumango si Erisa, kinikilala ang kanyang pangako. Sa kabilang banda, narinig ni Benjamin ang buong pag-uusap ni Zachary at Tim, salamat sa kanyang mahusay na pandinig. Kaya naman, hindi siya nababahala sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Ipaalam sa akin kung kailangan mo ng tulong ko. Sabi niya sa mga boys. Sinulyapan siya ni Zachary at sumagot, hindi namin kailangan ng tulong mo sa ngayon. Tumango lang si Benjamin bilang sagot. Narito ang mga inumin, Mrs. Graham. Pumasok si Edwin sa silid na may dalang tasa ng kape para kay Erisa. At milkshake para sa 6 na bata. Tapos, tinanong niya si Benjamin Graham. Gusto mo ba ng kape? Tinanggap ni Mr. Benjamin ang alok ng mayordoma niya dahil ang iba ay nag-e-enjoy sa inumin. Humigop si Erisa sa kanyang mainit na kape, na ikinagulat nito sa lasa nito. Karaniwan niyang nilalamig ang kanyang kape at hindi niya napansin ang napakasarap na nuances kapag mainit ang inumin. Napabulala si Erisa sa tuwa, Manam, ang sarap ng mainit na kape. Nakangiting payo ni Edwin, Mrs. Graham, mas mainam na kumain ang mga babae ng maiinit at mainit na pagkain. Huwag masyadong uminom ng malamig na inumin sa hinaharap. Gumanti siya ng ngiti at tumango. Okay, Edwin, bakit hindi ka umupo at kumain sa amin? Huwag kang magmadali sa bahay. Tumingin si Edwin kay Benjamin para sa pagsang-ayon, at bahagyang itinaas ng huli ang kanyang panga, sinenyasan ang mayordoma na maupo. Kasabay nito, sinabi ni Benjamin, inimbitahan kanyang sumama sa amin, kaya maupo ka. Salamat. Masayang umupo si Edwin sa tabi ng mga bata. Si Jessie ay abala sa pagpuno sa plato ni Edwin, at mabilis na sinundan siya ng kanyang 5 nakatatandang kapatid na lalaki. Kumain ka na, Mr. Whitley. Bakit? Salamat, mga anak. Nagulat si Edwin. Napangiti si Erisa sa eksena bago pinagpatuloy ang paglalasap sa kanyang pagkain. Bigla niyang napansin si Benjamin na nakahawak sa tiyan nito, at tinanong niya, masakit na naman ba ang tiyan mo? Kabanata 759. Hinimas ni Benjamin ang kanyang tiyan at sumagot, okay lang ako. Kumaibat ang sulok ng lobby ni Erisa nang malaman niyang pilit na umarte ang lalaki. Hindi ka dapat kumain ng maanghang. Kita mo, siguradong pinalala mo ang iyong kalagayan na bamulong siya sa hindi pagsang-ayon. Habang nangungulit sa kanya, binuhusan pa rin siya nito ng isang basong tubig. Uminom ka ng tubig, utos niya. Inubos ni Benjamin ang laman ng baso at nawala ng gana kumain ng kahit ano. Nasabi ni Erisa kung gaano siya hindi komportable at pinayuhan siya, bakit hindi ka maghilamos at magpahinga? Daddy, okay ka lang ba? Umalis si Gavin sa kanyang upuan at sumugod sa tabi ni Benjamin. Oo, ako nga, paniniguro ni Benjamin sa bata habang hinahaplos ang ulo nito. Mr. Graham, dapat kang maging tapat. Lumapit din si Zachary at mariing tinitigan si Benjamin. Samantala, sumimangot si Tim at hinimok, kung masama ang pakiramdam mo, dapat kang magpatingin sa doktor. Yes, I will. Nakangiting tumango si Benjamin. Mr. Graham, humiga ka na. Si Oliver naman ang nagpahayag ng pag-aalala. Hindi mo dapat subukan na maglagay ng isang matapang na harapan, Mr. Graham. Kung masama ang pakiramdam mo, kailangan mong humingi ng tulong medikal. Gagaling ka pagkatapos uminom ng gamot, payo ni Jasper. Tumango si Jessie bilang pagsang-ayon at tumunog din, Mr. Graham, dapat makinig ka kay Mommy at magpahinga. Ang paraan ng pagpapakita ng 6 na bata ng kanilang pagmamalasakit ay nakaantig sa puso ni Benjamin. Medyo hindi ako komportable, pero huwag kang mag-alala. Wala namang seryoso. Mr. Graham, baka kumain ka pa. Sino ang nakakaalam, ngunit maaari itong makatulong na maibsan ang init. Agad na sumandok si Zachary ng banayad na pagkain na bagay kay Benjamin. Kainin mo ito, parang yakap ang bamalat kay Benjamin. Maaari kang magkaroon nito, hindi ako nagugutom. Hindi, dapat meron ka nito.
Sa ganoong paraan, hindi ka gaanong takot, giit ni Zachary. Pinanood ni Erisa ang mga bata na nagkakagulo tungkol kay Benjamin at sinabing, tama si Zachary. Baka kumain ka pa para kumalma ang tiyan mo. Dahil sa sitwasyon, nasunod lamang ni Benjamin ang kanilang mga tagubilin at tinulungan ang sarili sa mas maraming pagkain. Sabay senadoryas ni Erisa sa mga bata. Sige, kayo, kumain ka na at maghanda para matulog. Masunurin, bumalik ang 6 na bata sa kani-kanilang upuan para tapusin ang kanilang pagkain. Sa sandaling iyon, naglagay si Edwin ng bote ng tableta sa mesa at sinabi kay Benjamin, Mr. Graham, gagaling ka pagkatapos mong inumin ang iyong mga gamot. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin, at napansin ni Erisa ang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Tama si Edwin. You should take your meds after the meal, pangungumbinsi ni Erisa. Sinulyapan lang siya ni Benjamin bilang tugon. Agad na umiwas ng tingin si Erisa. Habang patuloy na kumakain ang 6 na bata, binabantayan nila si Benjamin, na gustong matiyak na okay na ang pakiramdam niya. Nasabi ni Benjamin kung gaano sila nag-aalala at mainit na tiniyak sa kanila, okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Hindi kami nag-aalala. Ngumuso si Zachary na parang walang pakialam. Eksakto. Nag-aalala kami kay Mommy. Kung magkasakit ka, si Mommy ay kailangang magtrabaho ng husto para alagaan ka, dagdag ni Jasper, na ikinulong ang kanyang mga lobby sa panghahamak. Oo, hindi ito tungkol sa iyo. Masama lang ang loob namin kay Mommy, Oliver echoed. Nagkomento rin si Gavin, stop flattering yourself. Ang defensive na tugon ng mga bata ay nagpakawala ng nakakatuwang tawa ni Erisa. Kumunat ang noo ni Benjamin at pinagmasdan ng mga bata pati na rin si Erisa bago sumili ang kislap sa kanyang mga mata. Bigla siyang yumuko at umaktong parang nasasaktan. Agad namang nanlaki ang mga mata ng 6 na bata sa gulat, baka sa mukha nila ang pag-aalala. Ang tanawin ay nagpasaya kay Benjamin. Naisip ni Erisa na muli siyang nasasaktan at hindi naiwasang magkomento ng may pag-aalala, kung malubha, dapat kang pumunta sa ospital. Hindi, ayos lang. I'll be okay after taking some medicine, casual na sagot ni Benjamin bago tinulungan ang sarili na kumuha ng mas maraming pagkain. Uminom siya ng milkshake at napakunot noon ng mapagtantong niyang napakatamis nito para sa kanya. Kaya, inilagay niya ang milkshake sa harap ni Erisa at sinabing, maaari mo itong makuha. Napatingin si Erisa sa kanya. Medyo matamis ito. Hindi ka yata sanay, kaya hindi mo dapat hawakan. Itinabi niya ang mga pinggan na hindi niya kayang kainin. Ipagluluto ba kita ng pasta? Nag-face-face naman si Benjamin. May pasta na siya sa hapon, kaya hindi niya naramdamang muli ang ganoong bagay. Hindi, okay lang. Hindi naman ako madalas maghapunan. Huminto si Benjamin pagkatapos mabusog at pinagmasdan si Erisa at ang mga bata na nagsasaya. Tandaan mong inumin ang iyong gamot. Pagkatapos, maaari kang maligo ng maligamgam at magtungo sa kama. Mas gaganda ang pakiramdam mo pagkatapos, paalala ni Erisa. Okay, inamin ni Benjamin ngunit hindi natinag. Kabanata 760. Inabot sa kanya ni Erisa ang mga pills nang makitang wala itong balak uminom ng gamot. Dito, kunin mo sila. Umalis nang walang pagpipilian, ginawa ni Benjamin ang sinabi. At the sight of the exchange, Gavin scoffed, bakit parang bata ka? Hindi ako makapaniwala na kailangan mo si Mommy na kumbansihin ka na uminom ng gamot mo. Bilang tugon, binaril ni Benjamin ang bata ng mga punyal. Bakit mo ako tinititigan? Nagsasabi lang ako ng totoo. Nagkibit balikat si Gavin. Gavin, nangangati ka ba sa pambubugbog? Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata at binalaan ang bata. Hindi niya inaasahan na bamaling si Gavin kay Erisa at bamulong, Mommy, gusto niya akong suntukin. Natatawang sabi ni Erisa, Sweetheart, huwag kang matakot. Kung maglakas loob siyang ipatong ang kanyang mga kamay sa iyo, paprotektahan kita. Nagbuntong hininga si Benjamin, palagi kang pumanig sa kanila. Aba, syempre, anak ko si Gavin. Pagmamalaki ni Erisa, ngumisi lang si Benjamin at ibinalik ang atensyon sa mga bata. Kayong lahat ay dapat tapusin ang inyong hapunan at matulog sa lalong madaling panahon. Kung gumising ka ng masyadong late kinaumagahan, hindi mo na mabibisita ang iyong apo sa tuhod. Nang marinig iyon ng mga bata, ibinaba ng mga bata ang kanilang hapunan at tinapos ang kanilang mga milkshake. Pagkatapos, nag-good night sila at umakyat sa itaas para matulog. Titingnan ko sila. Sumunod naman si Edwin para alagaan ang mga bata.
Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mukha ni Erisa habang pinagmamasdan ang mga bata na umaakyat sa hagdan. Kumain ka na rin, iminuwestre ni Benjamin ang kanyang plato. Noon lang ibinalik ni Erisa ang atensyon sa kanya. Nang makita niya ang malalalim nitong mga mata, sinabi niya, dapat kang umakyat sa itaas at maligo dahil tapos ka na sa iyong pagkain. Hihintayin kita. Casual na sumandal si Benjamin sa kanyang upuan at pinanood ang babae na kumakain. Sila na lang ang naiwan sa dining room, at mabilis na naging sensual ang atmosphere. Sa matinding titig ni Benjamin, naramdaman ni Erisa ang init na gumapang sa kanyang mukha. Bigla siyang naging extra conscious sa bawat subo ng pagkain na iniinom niya. Mula sa gilid ng kanyang mga mata ay kitang-kita niya pa rin itong nakatitig sa kanya. Kaya, nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang hindi niya kontrolado. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Bulalas ni Erisa. Sa halip na sagutin siya, binato siya ni Benjamin ng isang hindi inaasahang tanong. Nasanay ka na bang manatili dito? Inayos ni Erisa ang kanyang sarili at sumagot, oo. Hindi mahalaga kung nasaan siya, basta kasama niya ang kanyang mga anak. I see. Parang natuwa si Benjamin. Anong meron sa biglaang tanong? Sa tingin mo ba masyado tayong maingay? Naistorbo ka ba namin? Tanong niya na nakatitig sa kaakit-akit na mukha ng lalaki. Hindi naman. Nanatiling nakadikit ang mga mata ni Benjamin sa maselang mukha ng babae habang nagsasalita, lalong naging masayahin si Gavin pagkatapos kayong lahat ay lumipat. Tuwang-tuwa si Erisa bilang tugon. Oo, tama siya. Ang bata ay naging mas masigla. Si Gavin ay isang tahimik na bata noon. Hindi siya gaanong nagsasalita, ngunit ngayon, sa piling ng kanyang mga kapatid, naging madaldal siya at puno ng sigla. At the same time, naging responsable siyang kuya at madalas na nag-aalaga sa kanyang mga nakababatang kapatid. Sa isiping iyon, isang mapagmahal na titig ang lumitaw sa mga mata ni Erisa. Malaki ang pinagbago ni Gavin. Lumingon siya kay Benjamin at nagpatuloy, katulad mo siya dati. Siya ay tahimik at solemn na mula pagkabata. Ang pagkakaroon ng ganoong karakter bilang isang bata ay nawalan siya ng lahat ng saya sa buhay. Napasulyap si Aglim sa mga mata ni Benjamin. Ganyan din ako noong bata pa ako. Natigilan si Erisa at tinitigan siya, ngunit nanatili siyang tahimik at hindi tinuloy ang gusto niyang sabihin. Kahit na siya ay isang tahimik at solemn na bata, lumaki siya ng maayos. Kaya naman, hindi niya naisip na may mali sa sobrang mature na karakter ni Gavin. Ang isang bata ay nangangailangan ng mga kapantay upang lumaki. Magbabago ang kanilang pagkatao kapag nakipaglaro na sila sa kanilang mga kasamahan. Pagkatapos ay binago niya ang paksa at binanggit si Tim. Hindi pa sanay si Tim, pero once na nag-click siya sa mga kapatid niya, ayos na siya. Kailangan natin siyang bigyan ng oras. Tumango si Benjamin. Nababahala pa rin si Tim, pero hindi mo siya dapat bantayan sa lahat ng oras. Baka ma-pressure siya. Napakamot ng ulo si Erisa. Tatandaan ko iyon. Pagkatapos, iniyuko niya ang kanyang ulo at nagpatuloy sa pagkain. Inabot niya ang buhok niya at inipit sa likod ng tenga niya nang mapansin niyang hahawakan na nito ang pagkain niya. Tumigil siya sa paglalakad at naramdaman na parang nasusunog ang mga bahagi ng mukha niya kung saan sinipilyo ng mga daliri nito. Bagaman sinubukan niyang kumilos ng normal, ipinagkanulo siya ng natural niyang reaksyon. Namumula ang maamo niyang pisngi habang kinakabahan siyang kumurap na mas lalong nakakaakit sa kanya. Si Benjamin ay nabighani ng husto sa kanyang kagandahan. Napakaganda ng mga mata niya, at higit sa lahat, madali siyang mahiya. Bagamat malakas ang kanyang personalidad, hindi nito maitatago ang katotohanang mapupula ang kanyang pisngi sa tuwing nahihiya siya. Para kay Benjamin, si Erisa ay mukhang mesmerizing kapag siya ay napahiya. Ang kanyang mga pilikmata habang umiiwas sa kanyang mga tingin ay pumukaw ng pagnanasa at emosyon sa kaibuturan ng lalaki.